Bagamat hindi tinitiketan, bawal pa rin sa ilang national roads sa NCR ang mga e-trike at iba pang light vehicles. May pakiusap naman ang ilang e-trike driver dahil naapektuhan ang kabuhayan nila sa patakarang yan. May unang balita live si EJ Gomez. EJ? Kawalan ng kaukulang dokumento at mga menor de edad na nagmamaneho ang dahilan ng MMDA kung bakit isinusulong nila ang pagbabawal ng mga e-trike at iba pang light vehicles sa mga pangunahing kalsada. Yun nga lang, isang linggong palugit na naman ang ibinigay bago tikitan ang mga lumalabag dito. Sa susunod na linggo na maninikit ang MMDA sa mga gagamit ng e-trike, e-bike, tricycle at iba pang light vehicles sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Iyan ay matapos sabihan ni Pangulong Bongbong Marcos na magsasagawa lang muna ng information dissemination. Hanggang sa linggong ito, pagtataboy lang ang ginagawa ng mga otoridad. Dito sa Taft Avenue, may mga e-trike pa rin ang namamasada. Giit nila, tumatawid lang naman sila. Ang ginagawa namin ma'am, National Road, tatawid lang kami. Mula top hanggang Ocean Park. Yun ang ginagawa namin ngayon. Ang problema nga ma'am, ang iba, may nakikita pa rin kami mga e-trike pasaway, nadadamay kami. Dumadaan pa rin sa National Road. Sa inilabas na Regulation number 24002 Series of 2024 ng MMDA, bawal na ang mga tricycle, pushcart, pedicab, kuliglig, e-bike at e-trike sa ilang national roads sa Metro Manila. Kabilang dyan ang Recto Avenue, Rojas Boulevard, Quezon Avenue, Commonwealth Avenue at Espana Boulevard. Para sa e-trike driver na si Joshua, di naman problema ang pagban sa kanila sa mga national road. Magandang araw at nakakaiwas sila sa disgrasya. Pero sana raw may malinaw na alternatibong ruta para sa kanila. Sana naman po, binigyan po nila kami na pwede namin mas mabilis na madaanan papunta sa mga ruta namin. Para hindi po kami makaabala sa ibang daanan po na dinadaanan po na mas mabilis po ng karamihan. Sa mga oras na ito, marami pa rin tayong nakikitang mga e-trike na dumadaan dito sa kahabaan ng Taft Avenue. Karamihan pa dyan, puno. Mga estudyante at mga kababayan natin na papasok sa kanilang mga trabaho. At yan ang unang balita mula rito sa Taft Avenue. EJ Gomez para sa GMA Integrated News.